Nagsisimula ang pelikula sa isang tagpo kung saan may isang kartero na naghahatid ng mga sulat sa mga bahay sa gitna ng kagubatan. Dumating siya sa isang bahay kung saan may isang babae na naglalaban ng damit na may mantsa ng dugo. Kumakatok siya sa pinto, ngunit hindi naririnig ng babae dahil malakas ang kanyang pinapakinggang musika. Bigla namang napansin ng kartero ang mga tunog na nagmumula sa basement ng bahay, na parang may isang tao na nakakulong doon. Binuksan niya ang takip ng basement at sinubukang tumulong, ngunit bigla siyang hinila ng isang di nakikitang puwersa papasok sa loob. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa 30 taon ang lumipas kung saan may isang grupo ng mga kabataan na papunta sa kagubatan para mag-camping. Tinawag itong offline vacation, kung saan pinapadala ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sa sobrang pagka-addict sa internet at gadgets. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng manager at sinabing ito na ang kanilang pagkakataon para malampasan ang kanilang addiction at mapalapit sa kalikasan. Pero sa tingin ko, wala ni isa sa kanila ang interesado dito. Hinati ang 50 kabataan sa mga grupo at binigyan ng bawat isa ng guardian. Kinuha rin ang kanilang mga cellphone at inihanda para sa kanilang biyahe sa isang kubo sa kagubatan. Dito makikita ang parehong babae mula 30 taon na ang nakalilipas, pero mas matanda na siya ngayon. Nanghuli siya ng kambing at sinusubukang hilahin ito papunta sa basement, pero nadulas siya at nahulog sa loob. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang halimaw na nilalang at pinatay ang babae sa isang iglap. Sa susunod na eksena, inihahanda na ng mga kabataan ang kanilang mga gamit para sa 3 araw na pag-hike sa kagubatan. Makikita ang grupo ni isa, na binubuo ng 5 bata, ang tahimik na si Zosa, ang athletic na si Daniel, ang frivolous blonde na si Amelia, ang gamer na si Julek, at ang baklang si Bartek. Bago sila umalis, dumating ang isang lokal na pari sa isang magarang kotse at binati ang lahat. Sinabi niya na ang modernong teknolohiya ang pinakamalaking banta sa kanilang mga anak at umaasang malalampasan nila ang kanilang addiction. Nagdasal siya para sa mga kabataan at nagwisik ng banal na tubig sa kanilang mga cellphone at laptop para hindi na gumana ang mga ito. Pagkatapos, nagpunta na ang grupo ni isa sa camping. Habang naglalakad, ipinakita ni Julek ang kanyang interes kay Zosa. Sinabi niya na ang kwintas ni Zosa ay nagpapaalala sa kanya ng Terminator T-800, na ikinatuwa naman ni Zosa. Ibinunyag ni Zosa na ito ay isang alaala ng kanilang pamilya. Samantala, sinubukang manligaw ni Daniel kay Amelia ngunit palaging iniistorbo ni Bartek. Dahil dito, sinimulan niyang insultuhan si Bartek gamit ang mga homophobic na salita, at nauwi ito sa pisikal na away kung saan itinulak ni Daniel si Bartek na nagresulta sa pagkasugat ng huli. Bago pa lumala ang sitwasyon, pumasok ang iba upang mapaghiwalay sila. Ilang sandali pa, nang pumunta si Julek para mag-CR sa malayo, nakakita siya ng napunit na bangkay ng kambing. Sa takot na may malaking hayop na malapit, tinawag niya ang lahat para mag-imbestiga, pero ipinaliwanag ni isa na isa lang itong patibong ng mga poacher at pinayuhan silang magpatuloy sa paglalakad. Habang nagmamasid si Zosa, napansin niya ang isang kakaibang kamay sa tabi ng puno. Natakot siya, pero pinili niyang manahimik at hindi sinabi sa kahit sino. Siguro ito na ang pagkakataon para maranasan ang buhay na walang internet. Pagkatapos, nagtayo na ng kampo ang grupo sa gitna ng kagubatan. Habang nakapalibot sa apoy, nagsimula silang magbahagi ng kwento tungkol sa kanilang buhay. Ibinunyag ni Julek na siya ay isang gamer at may YouTube channel na may 1,000,000 subscribers. Sobrang astig. Madalas siyang mag-cut ng klase para maglaro, na ikinagalit ng kanyang mga magulang. Dagdag pa niya na dapat ay pupunta siya sa Korea para sa isang kompetisyon na may premyong $250,000, pero pinigilan siya ng kanyang mga magulang at pinadala na lang siya sa camping trip na ito. Sa gabi, natulog na ang lahat pero si Daniel ay hindi mapakali kaya nagpunta siya sa malapit na lawa para magyosi. Sumunod sa kanya si Amelia at nagsimulang manigarilyo rin. Habang nag-uusap, nadiskubre ni Amelia na virgin pa si Daniel. Nagpasya si Amelia na bigyan siya ng pinakamagandang gabi ng kanyang buhay at nagkaroon sila ng intimate na sandali. Pagkatapos nito, bumalik na si Amelia sa kanyang tent habang kinuha naman ni Daniel ang cellphone na itinago niya sa kanyang damit. Sinimulan niyang mag-swipe sa isang dating app nang hindi alam na may nakamasid sa kanya. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang malaking lalaki na puno ng boil sa katawan at inatake si Daniel. Pinatay niya ang binata sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbagsak ng katawan nito sa puno. Bawal ang cellphone dito. Sa susunod na eksena, makikita si Zosa na nasa road trip kasama ang kanyang pamilya at mukhang masaya. Naglalaro siya kasama ang kanyang kapatid sa likod ng sasakyan habang nagse-selfie ang kanyang ama kasama ang kanyang ina.
Dahil sa pag-aaksaya ng atensyon, nasangkot sila sa isang aksidente na nagresulta sa kamatayan ng lahat ng kanyang pamilya. Bigla siyang nagising mula sa isang masamang panaginip at tila siya na lang ang nabuhay sa aksidente. Kinabukasan, inihanda na ng grupo ang kanilang mga sarili para sa panibagong araw ng pag-hike pero hindi nila matagpuan si Daniel. Nag-alala ang lahat at sinabi ni Amelia na nakita niya ito sa lawa kagabi. Ipinaliwanag niya na nag-usap sila sandali bago siya bumalik sa kanyang tent. Nang makarating sila sa lawa, hindi nila natagpuan si Daniel pero nakita nila ang mga mantsa ng dugo sa puno. Nagpanik ang mga kabataan pero sinigurado ni isa na hindi ito dugo kundi trisap lang. Pagkatapos nito, nagpa siya sa isa na hatiin ang grupo para hanapin si Daniel. Takot na takot si Julek at binanggit na sa mga horror films, namamatay ang lahat kapag naghiwa-hiwalay ang grupo. Sinubukan niyang hikayatin ng iba na manatili silang magkakasama pero binaliwala siya ng lahat. Umalis na sina Isa, Zosa, at Julek para hanapin si Daniel, habang ang dalawa ay nanatili sa kampo sakaling bumalik siya. Pagdating nila sa bahay na nakita sa simula ng pelikula, nagpasya silang pumasok para humingi ng tulong pero wala silang natagpuan na tao doon. Nagsimulang mag-usyoso ang tatlo at sa huli, napadpad sila sa basement kung saan natagpuan nila ang maraming bangkay kasama na si Daniel. Bago pa man sila makakilos, biglang lumitaw ang malaking lalaki na. Dumating sa bahay ang isang tao na nagpilit sa grupo na isara ang pinto ng basement at magtago. Halos masuka si Julek dahil sa nakakadiring amoy, ngunit nagawa niyang mapigilan ito. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang mamamatay tao sa basement at nagmadaling tumakas ang grupo sa bintana. Nakatakas sina Zosa at Julek, ngunit nang susubukan na rin ni Aider na umalis, napansin niyang tumunog ang telepono ni Daniel sa bulsa nito. Determinado siyang makuha ang telepono, kaya't siya ay nanatili at naghanda na labanan ang halimaw. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil madali siyang napasuko ng mamamatay tao. Pinugutan siya ng ulo at itinapon ang kanyang ulo sa paanan ni Zosa. Nang inig sa takot, sila ay agad na tumakas. Samantala, nag-uusap si Bartek at isang Anilya sa tabi ng lawa, kung saan ibinahagi niya ang mga paghihirap niya bilang isang bakla sa isang lugar na puno ng homophobia. Ikinwento naman ni Bartek ang kanyang sariling mga pagsubok tulad ng kung paano siya itinuring na bobo at madaling makuha. Habang sila ay abala sa pag-uusap, biglang lumitaw ang mamamatay tao at sinaksak si Anilya sa likod ng metal na pamalo. Namatay siya agad na tila nagpapatunay na madali nga siyang patayin, habang si Bartek ay tumakbo sa takot at sa kalaunan ay nakarating sa isang simbahan. Sa ibang lugar, sina Julek at Zosa ay nakatagpo ng isang bahay sa gitna ng kagubatan kung saan nakilala nila ang isang matandang lalaki. Inanyayahan sila ng lalaki na pumasok at sinabi nila ang tungkol sa isang deformed na halimaw na pumatay sa kanilang mga kaibigan. Nagpanik sila at humingi ng telepono para makatawag sa pulis, ngunit kalmado silang pinaliwanagan ng matanda na wala siyang telepono. Ibinunyag niya na siya ang postman na inatake 30 taon na ang nakalilipas, kung saan nawala ang kanyang mga binti sa insidente, ngunit somehow nakatakas siya. Ikinwento niya na hindi lang isa kundi dalawang higanting mamamatay tao ang umiiral. Sila ay kambal na dati normal na mga bata, ngunit isang araw habang naglalaro sa kagubatan, nakakita sila ng isang kakaibang bato sa labi ng bumagsak na eroplano. Dinala nila ang bato sa bahay, at sa gabi, may lumabas na itim na likido mula sa bato na pumasok sa kanilang katawan, na nagbago sa kanila bilang mga mabagsik na carnivore. Kinaumagahan, nagising ang kanilang ina sa nakakapangilabot na eksena ng kanyang mga anak na kinakain ang kanilang aso, na para bang ito ay manok. Ikinulong sila ng ina sa basement at nanghuhuli ng mga hayop upang pakainin sila. Iminungkahi ng matanda na manatili sila doon dahil may mga armas at pagkain siya. Naniniwala si Julek na magandang ideya ito, ngunit iginiit ni Zosa na hindi sila maaaring manatili ng walang ginagawa. Nagdesisyon siyang kunin ang telepono ni Daniel at tumawag sa pulis, kaya't napilitan si Julek na sumama sa kanya. Sa ibang lugar, tumakbo si Bartek papunta sa pari na nakita natin kanina sa pelikula. Agad niyang ipinaliwanag ang buong kwento at humingi ng telepono upang makatawag sa pulis. Sinabi ng pari na may telepono siya, ngunit walang signal sa lugar. Ngunit ilang segundo lang, biglang tumunog ang telepono, na naglalantad ng kasinungalingan ng pari. Kaagad, sinaktan ng pari si Bartek sa ulo at nawalan ito ng malay. Makaraan ng ilang sandali, nagising si Bartek na nakatali sa isang upuan at may busol sa bibig. Ang pari ay nakaupo sa harapan niya at sinabi na kilala niya si Bartek mula noong una itong dumating noong nakaraang taon. Ininsulto siya ng pari dahil sa kanyang sexual na oryentasyon at sinabi na ang mga taong tulad niya ay nakakasama sa lipunan.
Biglang narinig ng pari ang mga ingay sa labas at lumabas upang mag-imbestiga. Lumapit sa kanya ang deformed na mamamatay tao at pinatay siya, sinira ang kanyang ulo at ginawang piraso ang katawan ng pari gamit ang wood chipper. Sa loob ng simbahan, nagawang makalaya ni Bartek mula sa kanyang mga tali nang may marinig siyang paparating. Sinubukan niyang magtago sa loob ng confessional box ngunit natagpuan siya ng mamamatay tao. Samantala, nakarating na ang dalawang kabataan sa bahay ng mga mamamatay tao upang kunin ang telepono. Simple lang ang plano, magingay si Julek upang makaakit ng pansin habang si Zosa ay papasok sa basement upang kunin ang telepono. Binigyan siya ni Julek ng kutsilyo para sa proteksyon at tinapik pa siya sa balikat para himukin siya. Naging matagumpay ang plano, ngunit nang matagpuan na ni Zosa ang telepono, napansin niyang pinagmamasdan na siya ng mamamatay tao. Nang tila wala na siyang pag-asa, dumating si Julek at sinaksak ang halimaw, ngunit walang epekto ito sa katawan ng mutant. Itinapon ng mamamatay tao si Zosa na nawala ng malay at pagkatapos ay tinutukan si Julek at nilimutak ang laman ng kanyang mukha. Habang walang malay, muling napanaginipan ni Zosa ang aksidente ng kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang ama na nabuhay mula sa aksidente ngunit malubhang nasugatan, humihinga ng malalim at humihingi ng tulong. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya natulungan ang kanyang ama. Bigla siyang nagising sa basement at natuklasan ang kanyang sarili na nakagapos. Napansin niya si Julek na malubhang nasugatan at may kutsilyo sa kanyang tiyan. Kinuha niya ang telepono ni Daniel mula sa kanyang bulsa ngunit bigla itong namatay dahil sa lobat. Pakiramdam niya'y walang magawa, sinabi ni Julek na tapusin na siya dahil hindi na niya kaya ang sakit. Sa kabila ng kanyang pagtangis, dahan-dahan niyang inikot ang kutsilyo sa tiyan ni Julek upang tapusin ang kanyang paghihirap. Pagkatapos nito, ginamit niya ang kutsilyo upang palayain ang kanyang sarili at makalabas. Sa una, naisip niyang tumakas sa bintana ng basement, ngunit nang maalala niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na namatay, napagtanto niyang hindi siya maaaring umalis nang hindi hinaharap ang mga halimaw. Pag-akyat niya sa hagdan, nakita niya ang isang malaking machete sa silid at kinuha ito. Napansin niyang natutulog ang isa sa mga kambal sa kama at napagtantong wala sa bahay ang isa pa. Punong-puno ng galit, inundayan niya ng saksak ang halimaw ng paulit-ulit hanggang sa ito'y tumigil na sa paggalaw. Agad siyang tumakbo palabas ng lugar. Samantala, nasa loob ng kanyang bahay ang matandang postman nang may kumatok sa pinto. Inakala niyang ang kambal na mamamatay tao ang kumakatok, kaya't binunot niya ang kanyang baril at ilang beses na nagpaputok sa pinto. Ngunit nang suriin niya, nakita niyang si Bartek ang nakahandusay, na nakatakas na sa mga kamay ng mamamatay tao at nagtatangkang makahanap ng ligtas na lugar. Alam mong matagal siyang nasa confessional box dahil ngayon siya'y huli na. Sa ibang lugar, patuloy na tumatakbo si Zosa sa kagubatan hanggang sa makita niya ang isang pulis. Sobrang traumatized siya kaya hindi niya maipaliwanag ng maayos ang buong sitwasyon. Napansin ng pulis na sobrang stressed siya, kaya niyakap siya nito bago magmaneho papalayo. Ngunit hindi nagtagal, napansin nila ang isa sa mga pumatay na nakahiga sa kalsada. Inakala ng pulis na may aksidente, kaya lumabas siya ng kotse para imbestigahan, kahit na nakiusap si Zosa na huwag na. Nang makita ng pulis ang halimaw, agad siyang bumunot ng baril at tinangkang barilin ito. Pero bago pa man niya magawa iyon, mabilis siyang tinaga ng halimaw gamit ang palakol, na nagresulta sa kanyang masakit na pagkamatay. Pagkatapos nito, sinubukan ng halimaw na sumampa sa kotse at saksakin si Zosa, ngunit nagawa niyang makarating sa upuan ng driver at pinatakbo ang kotse sa tamang oras. Nahulog ang halimaw sa lupa, at ginamit ni Zosa ang pagkakataon para banggain ito ng ilang beses. Matapos makumbinsi na patay na talaga ito, umalis na siya sa lugar na iyon. Sa huling eksena, dalawang lasing na lalaki ang nakakita sa halimaw na nakahiga pa rin sa kalsada sa gabi. Sa gulat nila, buhay pa rin ito at nagawang bumangon. Samantala, sa bahay, ipinakita na nakaligtas din ang kapatid niya sa mga saksak. Tumayo ito mula sa kama at tumingin sa mga pulis na nasa labas ng kanilang bahay. Mag-subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito.